umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Muling naglandfall sa ikapitong beses ang bagyong Verbena. Kagabi mga kapuso dyan po sa direksyon ng west-northwest sa may West Philippine Sea po natin. So ang kanyang lokasyon po ngayon ay 130 km west ng Coron, Palawan. At may lakas po ito ng hangin, malapit sa gitna ng umabot ng 85 km per hour at gusto po ng hangin na umabot na hanggang 105 km per hour. At patuloy nga po itong gagalaw sa direksyon ng west-northwest sa bilis na 25 km per hour. At inaasahan nga natin na by 48 hours na sinabas na po siya ay may 24 hours po ay nasilabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. At yung nga po, habang binabaybay niya nga po itong West Philippine Sea po ay malakas pa po ito habang palabas ng Philippine Area of Responsibility. At ang wind signal po natin may nakataas pa rin po, signal number 2 pa rin po ang El Nido at Andaipay. Samantalang yung northern and central portion po ng Palawan, kasama po yan yung Dumaran, Rojas, San Vicente at Puerto Princesa, including Cuyo and Kalayaan Island po ay nasa storm signal number 1 naman po ang nakataas. May nakataas pa rin po na heavy rainfall warning po sa yung lalawigan po. Itong orange po ang Sile, Busuanga, Coron, Dumaran, El Nido, Limapak, Rojas, San Vicente, Taytay at Cuyon. Samantalang yellow warning naman po ang Aborlan, Nagutaya, Cuyo, Magsaysay, kasama po ang lungsod ng Puerto Princesa, ang Quezon at Kalayaan at Rizal, Palawan po ay sa under ng yellow warning po. At ang temperatura po natin ngayong araw, saan po natin na maglalaro yan sa pagitan ng 24 hanggang 29 degrees Celsius. May mga pag-ulan pa rin po tayo mga inaasahan at mga malalakas na hangin po. At may mga pagbugsi po yan na medyo delikado po yan, kaya ay bayang pag-iingat po ng ating pinagpayo. Ganun din po ay magiging lakas hanggang sa napakalakas po na pag-alon yung ating mga karagatan, coastal waters po natin. Medyo malakas nga po ng rough yung magiging pag-alon po yan. May gale warning po tayo na nakataas po sa lalawigan po ng Palawan, lalong-lalo na nga po yan nandito sa may West Philippine Sea po natin at yung Northern Palawan po natin. Ating mga wave height naman po natin, medyo mataas po talaga yan dito sa may West Philippine Sea po natin. Saan po natin na hanggang 7.5 meters po yung magiging taas ng pag-alon. Samantala yung sulusi po natin ay hanggang 2 metro naman po ang magiging taas ng pag-alon. High tide po tayo ngayong umaga. Low tide po tayo mamayang 9:28. Nagantabay po mga tiyan sa mga pinapalabas po na mga warning ang ating punong-tanggapan. Okay, Sir Allen. Yes sir, yes sir. Saglit lang, may nagtatanong dito, ano raw yung storm signal ng Araceli at ganun din yung rainfall warning, Sir Allen? Ang answer, ang Araceli po, no? Oo, Araceli at saka Taytay. Ang Araceli po natin nasa orange Orange. Orange warning po. Ang Taytay po natin ay pasok rin po sa orange warning rainfall. Samantalang ang Araceli po natin storm signal number 2 po ang nakataas diyan. At ang
ang Taytay po natin ay under din po siya ng signal number 2 ang Taytay para sa po natin. May tatlo po tayong munisipyo na napapaloob sa storm signal number 2. Ang El Nido, Taytay para sa po. And the rest po ng itong Northern Palawan po natin kasama pong usod ng Puerto Princesa ay under po ng storm signal number 1. Yung Calamian area ay nanatiling nasa signal number 2, Sir Allen. Ang Calamian area po natin, number 2 rin po yan. Under pa rin po siya ng storm signal number 2. Mukhang may mga nalilito. Puerto Princesa ay nasa yellow rainfall warning, Sir Allen. Yes po, tama po Sir Rodel. Nasa yellow warning rainfall po tayo up to Quezon, Palawan po. Ayan ay itong Cagayan Signal po natin, storm warning signal number 1 po yan. At yung nga po, yung under ang Puerto ay nasa yellow warning rainfall po. Yung Nara, ganun din. Yellow rin, Sir. Nara. Tama po Sir Rodel, yung Nara hanggang Quezon, Palawan po natin ay under po yan ng yellow warning. Okay. Sige po Sir Allen, maraming salamat ho sa inyo sa Pag-asa. Mensahe niyo na lang sa ating po mga kababayan na umaasa at talagang nakaantabay sa inyo po mga advisory, Sir. Ayun po, yung pag-iingat po at ayun nga po, patuloy na mag-monitor po sa mga pinapalabas ng mga issues, warning at mga advisory natin tanggapan dahil saan po natin na hanggang bukas ay maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pagulan. Lalo na po ngayong umaga, habang pa-exit nga po itong bagyong na sulog ng Philippine Area Responsibility, habang lalabas po yan ng part po natin ay may mga pagulan pa rin po yan idudulot sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po dito sa may Kalayaan Group of Island po natin. Sir Allen, maraming salamat po sa inyo po sa Pag-asa. Salamat po. Salamat din po at mabuhay. Bantay Bagyo! Mga kaibigan, si Sir Allen Losok nag-DOST Pag-asa Puerto Princesa. So, nasa ilalim pa rin ho ng signal number 2 mga kapuso. Cyclone Typhoon signal number 2, yung pong mga lugar. Ulitin ho natin, Calamianes Island. Itong Calamian Island. Yung bayan po ng El Nido, Taytay, Araceli. Yan po sa bahaging norte ng ating po lalawigan. Habang nasa signal number 1 naman, yung pong Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama ho dyan yung Romblon, Dumaran, Rojas, San Vicente, Puerto Princesa City, kasama ang Cuyo Island, Cagayan Silio, at yung ilang bahagi sa lalawigan ho ng Antique at Aklan. So inaasahan ho mga kapuso na bukas pa ho makakalabas. Bukas ho ng umaga, ito pong si Bagyong Verbena makakalabas ho ng Paro. Samantala mga kaibigan, yung pong mga lugar o munisipyo natin na wala hong pasok, ito ho'y base ho doon sa mga inilabas na paabiso ng kanilang mga punong bayan at ganun din ng kanilang mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Dito po sa Puerto Princesa, kindergarten lang ang walang pasok, maliban lang kung mayroon pong panibagong paabiso na ilalabas. Ano ho? Sa bayan po ng Coron, ngayon pong araw, lahat ho ng antas. Wala hong pasok. Sa bayan ng Dumaran, lahat ng antas, wala rin hong pasok. Sa El Nido, ganun din. Wala rin hong pasok. Sa Cuyo, sa mga nagtatanong sa bayan po ng Cuyo, lahat ho ng antas, wala rin hong pasok. Sa bayan po ng San Vicente, all levels din po, maliban lang kung may panibago kong ilalabas yung LGU San Vicente.
Sa Aborlan, ganun din. Lahat ng antas, wala hong pasok. Maliban din lang kung maglalabas ho sila ng panibago. No ho? Brooks Point, K212. Wala hong pasok. Sa bayan po ng Rojas, wala rin hong pasok. Maliban lang kung maglalabas ho ng panibago. Kasi kahapon doon po sa advisory na inilabas ng acting mayor SB Gabinete, wala hong pasok sa lahat ng antas. Ganun din sa Magsaysay, sa Agutaya, lahat ng antas wala rin hong pasok. Magsaysay at saka Agutaya. Sa Culion, ganun din, all levels, wala rin hong pasok. Linapakan, all levels din po, wala hong pasok. Yan ho ay base ho sa nilabas na advisory ng mga tanggapan o ng ating po mga punong bayan ng mga nabanggit na munisipyo. Maliban lang ho mga kapuso kung mayroong hong panibago na ilalabas ngayong umaga mga kapuso. Ayan, tabayanan ho natin. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Alas 5:59 na ho ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, mahigit 200 pamilya sa Cuyo at Linapakan inilikas dulot ho ng bagyong Verbena. Aabot sa 219 na pamilya na binubuo ng 607 individual ang kasalukuyang nasa evacuation center sa bayan ng Cuyo at Linapakan dulot ng epekto ng bagyong Verbena. Batay sa pinakahuling situational report ng Provincial Emergency Operations Center, wala pang naiuulat na apektado o nasirang mga bahay, bangka at iba pang infrastruktura. Ilang lugar naman ang nakaranas ng power interruptions, kabilang ang Busuanga at Corona, habang ang Magsaysay nakatakdang mag-shut off dahil sa nagpapatuloy na restoration. Sa El Nido, pansamantalang nag-shutdown ang Bulalaka Water Treatment Plant upang maprotektahan ang pasilidad dahil sa malakas na ulan. Nakaproblema rin sa signal ng komunikasyon sa Cuyo at Magsaysay. Sa Sofronia Española, ligtas na natagpuan ang lalaking mangisdang na unang naiulat na nawawala matapos ang sinagawang search and rescue operation ng Coast Guard at Bantay Dagat. Samantala, nananatiling naka-red alert status ang EOC ng probinsya at aktibong minomonitor ng iba't ibang munisipyo. Patuloy naman ang paalala ng pamahalaang palalawigan na manatiling nakamonitor sa mga opisyal na anunsyo para sa kaligtasan ng lahat. Ako, si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 6:01 na ho ng umaga. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Mga kapuso, kayo ay patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga, numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, Coast Guard District Palawan, naka-heightened alert pa rin dahil sa bagyong Verbena. Super Radio Local News. Detalye ko ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Naka-heightened alert ang Coast Guard District Palawan at iba't ibang units sa ilalim nito bunsod ng bagyong Verbena na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagbugso ng hangin sa lalawigan. Ayon sa CGD Pala, naka-alerto na ang 82 deployable response groups sa iba't ibang munisipyo. Bukod dito, aabot sa 1,461 ang mga tauhan ng PCG na handang umalalay sa mga maapektuhan ng sama ng panahon o anumang emergency situation. Dagdag pa nito, nasa 21 land assets, 28 floating assets at 9 na air assets na binubuo ng isang aircraft at 8 drones ang naka-standby. Pinag-iingat rin ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga kababayan, lalo na mga biyahero at manliliyaga, at inabisuhan na maging mapagbantay sa mga travel advisories na ilalabas ng ahensya. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.